kung gagamitin ang testimonya ni Secretary Bonoan para idawit kahit isang tao, dapat gagamitin ang kanyang testimonya para idawit lahat ng mga tao na nakapangalan sa Cabral Files na meron handwritten instructions mula sa kanya. Opo. Kung magandang gabi po, si Jade po ito. Yung pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Bonoan, ito ho ba ay may kaugnay rin po? Makakatulong rin ho ba ito doon sa mga, yung sinasabi po ninyo, yung inilabas po nga Cabral Files, ito ba'y galing mismo doon sa DPWH, sa ilalim po ng kanyang pamumuno? Magandang tanong po yan. Nakasulat po sa Cabral Files na ang mga insertions ng mga kongresista at senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay mga handwritten instructions galing kay Secretary Manny Bonoan. Nakakalungkot na hindi na maipaliwanag ni dating Undersecretary Cabral ang kanyang files, ngunit at least nandito si Secretary Bonoan para maipaliwanag ang kanyang files. Nabasa ko din na ang dahilan din na gagawing state witness si Secretary Bonoan ay essential ang kanyang testimonya para sa kaso laban sa mga dati at kasalukuyang senador. Ngunit masasabi ko base sa mga files, hindi lang naman iilan ang may mga instructions galing kay Secretary Bonoan. Karamihan ng mga kongresista at senador ay may mga proyekto na nakalink sa kanila sa files na ito. Hindi po ibig sabihin na may korupsyon basta nagsubmit sila ng request. Pero ito po ay isang dapat maging basihan for further investigation. Kung nagkaroon ng transaksyon sa likod ng mga projects na in-insert sa budget na dumaan kay Secretary Bonoan at kay dating Undersecretary Cabral. At ang aking posisyon, kung gagamitin ang testimonya ni Secretary Bonoan para idawit kahit isang tao, dapat gagamitin ang kanyang testimonya para idawit lahat ng mga tao na nakapangalan sa Cabral Files na meron handwritten instructions mula sa kanya. At hindi po niya maaari pong i-deny yung Cabral Files na yan na kung sakali man? Well, to add an answer to your previous question kung ano pa ang mga hindi pa nakumpletong investigasyon ng mga dating pagdinig sa flood control, hindi pa isinapubliko ng DPWH ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral. At maraming ang mga umaasa na isa sa publiko ko ang kopya na meron ako. Ngunit nakakalungkot na pag may inilalabas tayo, sinasabi naman nila fake news. At sa aking palagay, maganda na hikayatin ng taong bayan na isa publiko ng DPWH ito. Kung may buburahin, may iilan sa atin na may kopya nito na pwedeng magsabi na may binura. Ngunit ang mahalaga, dahil state witness to be si Secretary Bonoan at umano'y tuturo siya sa iilan, dapat hindi selective at dapat gamitin ang kanyang testimonya para magkaroon ng accountability na para sa lahat. Opo. Yung Cabral Files ho ba, kung na-authenticate na ho ba ito? Eh yun nga po ang hinihintayan natin noon pa. At sa totoo lang, inaasahan ko na dahil may ilang buwan nang nakalipas, magkakaroon ng update tungkol dito. Pero ayon sa mga public interviews, sinabi din ng ombudsman na ginagamit na nga ito para sa mga investigations nila, para sa mga dinawit na. Kaya ako ay actually nagre-react strongly pag nababasa ko ang mga balita tungkol sa mga kaso laban sa iilang mga dati o kasalukuyang senador. Kasi napaka-hypocritical na pinalalabas natin na isa o dalawa na tao ay masama, ngunit ang mga listahang ito ay naglalaman ng mga pangalan ng
200-300 mga tao. Opo. Kung sakali